So yun guys, nag full tank na kami. Ayan o. Full tank, tapos naka 153 kilometers na odo. So mamaya, after namin mag-rides, i-check namin yung fuel consumption. Sana hindi magloko yung speedo niya. Kasi mainit ngayon, tanghali pa. So yun guys, naka ano na kami, 191 kilometers. Kasi masyadong na ano eh. Pero kanina nung nagpa full tank kami, 153 kilometers pa lang yan. Tapos 89 degrees na yung temperature niya. Nag 90. Kapag tumigil, tumataas siya eh. Yan, 202 kilometers. Ipapakita ko na yung top box natin. Nung nag top speed kami, naka ano kami nun, dalawa kami ni misis ko. Tapos meron pa kaming box, top box. Ito tayo mami. Kaya ito. Ating. Nakikita. Ayan siya oh. Naka top box kami. Chine-check namin ngayon yung fuel consumption ng my top box. Tapos yung driver tapos OBR. Kaya medyo mabigat kami ha. Kaya hindi namin na-expect na ano, hindi namin na-expect na sobrang tipid niya kasi nga dalawa kami tapos may box pa kami. Pati yung top speed namin, pero naka easy 100 kami. Kahit na dalawa kami tapos may top box. Yan oh, naka 202 kilometers na. Ay, simula kanina 153 kilometers yun, tapos nag full tank kami, 202 na siya ngayon. Malapit nang ilan ba yun? Malapit na kami mag 50 kilometers na travel mula nung full tank. Dito sa akin. Ilang ano siya? 1.6. 229 kilometers na nagpa-full tank kami. 229 kilometers. Hoy, bigyan mo na, dalawa yan. So ayun guys, grabe, sobrang tipid din pala talaga nito sa gas. Nakaano kami, 45 kilometers per liter na ano, na fuel consumption. Ano na yun ha? Traffic, tapos may mix ng wall-wall mode, tapos may mix ng uphill, downhill. And yun, ang average speed namin nasa ano 80 kilometers per hour. Mga ganun, 80 to 60. Tapos pag traffic naman, around 40, ganun, 30. Pero grabe, sobrang tipid niya. Nagpa full tank kami nung una nung around ano siya 153 kilometers. Ngayon, nagpa full tank kami ulit next nung 229 kilometers na. Ito naging lang 230 kasi naghanap akong lugar na medyo tahimik para makapag video. So ayun, 229 kilometers minus 153 kilometers divided by, nung nagpa-full tank kami ulit, ang nakonsumo namin ay 1.67 liters. So kapag yun, 229 kilometers minus 153 kilometers, i-divide mo sa 1.67 liters. So ang lalabas doon 45.5 kilometers. So kada litro niya nagkukonsumo lang siya ng 45.5 kilometers. With ano na yun, with OBR na ako nun, tapos naka top box pa kami. Ayan, top box, 45 liters top box pa yan, di ba? Nakakaano rin yun sa aerodynamics. Pero kinaya pa rin naman. Ang lakas nitong TVX 150. Grabe. Solid siya mag-overtake, hindi ka mabibitin. Parang Japanese brand din talaga. First time ko lang kasi mag scooter ng ano ito ng China made na engine. Pero grabe, solid talaga.
wala kaming masabi. Sa suspension naman niya, okay naman. Maganda naman yung play. Hindi siya ganun katagtag. Smooth siya pero hindi siya ganun ka-smooth. Okay lang. Pero mas smooth siya compared sa ibang mga scooter. Tapos nakaano pa yan. Diba? Debasa pa. So yun guys, sobrang tipid niya. Hindi ko na-expect na makakaabot kami sa 45.5 kilometers per liter. Kasi ano rin kami 0 to 100 kph eh. Tapos ganun. Tapos madalas pa kaming nag-overtake. Maganda. Grabe yung performance. Yung mga minor issue lang naman yan sa yung compartment lock. Tapos parang may tumutunog dito. Tapos yung sa panel niya. Sa panel naman, takpan nyo lang pag mainit. Yun, magre-reading na siya. Magre-reading pa rin siya kahit nabilad siya sa araw. Basta may takip. Tapos dito naman, madali lang naman ayusin yung lock nito, ng compartment. Ang next ko na lang na ayusin, or ipapaayos ay itong, yung parang may tumutunog na, lang naman, hindi naman siya ganun kalakas, pero nakaka-bother lang. So yun guys, ang pinaka-content dito ay yung fuel consumption niya. Pasok na pasok, 45.5 kilometers per liter. Grabe. Solid. Thumbs up ka, TVX 150 ni Motorstar. Ayan. Solid. Passing light.